Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Patuloy sa paglipas ang mga araw. Unti-unti nang naalis sa isip ni Kimberly ang pagkikita nila ni Renz sa kasal ng kapatid. Kimberly, nakausap ko ang manager ng BioNatural Philippines. Nais nilang ipatalastas ang kanilang mga produktong pampaganda at isa tayo sa binigyan ng pagkakataong makapag-submit ng advertising campaign. Excited na balita ni Laura Balmes isang umaga. Hindi ba at multi-level marketing ang palakad ng mga iyon, anya na hindi inaalis ang mga mata sa computer? Ang kumpanya ay nakatuon sa mga produktong halamang gamot at pitoterapeutiko at nasubukan na niya ang ilan sa mga ito. Mataas ang kalidad kahit medyo mahal. Oo, pero gusto nilang i-advertise ang mga beauty products tulad ng Base Scrub na may volcanic ash at iba pa, pati na rin ang biorejuvenescence. Pero ang mga supplemental at therapeutic na produkto ay mananatiling multi-level at ibinebenta pa rin over-the-counter para sa mga medical rep, patuloy ni Laura. Ito na ang pagkakataon natin, Kimberly. Kailangan natin ang trabahong ito. Paano kung hindi nila magugustuhan ang advertising campaign na ipapasa natin? Maging positibo ka. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Wala ka pang trabahong na-reject, patuloy ni Laura habang hindi nawawala ang excitement sa kanyang tinig. Maliit at bagong tatag na mga kumpanya sila, Tita Laura. Bukod pa doon, hindi naman talaga tayo nag-charge ng competitive, paliwanag niya bago iwan ang trabaho. Paano ka naman magiging ganun ka mapagpakumbaba? Matagal na ako sa trabahong ito, Kimberly. At alam ko ang galing ng mga ideya mo. Salamat, tita. Gaano katagal nating gagawin ang ad? 2 linggo, anak. Kumislap ang mga mata nito. May kutob ako na mapapasa atin ang kontrata ng BioNatural. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Kimberly. Maging original ka sa ad, darling. Pambabae ang produkto. Ilang araw na pinagpuyatan ni Kimberly ang trabaho. At sa umagang iyon ang appointment niya kay Mr. Del Rosario. Ipinakumpirma na niya ito kahapon sa sekretarya ni Laura. Umikot siya sa salamin at binigyan ng huling tingin ang sarili. Smart and businesslike. Iyon ang gusto niyang iportray. Pero anuman ang pagpipilit niyang manatili sa ganoon ay lagi nang humihigit pa roon. Hindi ilang businessman ang nagkakainteres sa kanya. Tulad ngayon, business suit ang suot niya. Puting pencil cut na palda na may slit sa likod, coordinates na black and white na blouse at puting blazer na tailored cut. Sa black stockings and 2.5 inches high heels. Ang impact niya matalino at sexy. Idagdag pa ang buhok niya na natural and unruly ang kulot. Hindi niya maipusod kaya hinahayaan na lang niyang nakalugay na nagdadagdag lamang sa alluring look niya. Dinampot niya ang attache case at lumabas ng silid. Nasalubong niya sa ibaba ng hagdan si Ralph na karga ni Grace, ang katulong. Mommy, wag alis, si Ralph na pilit na kumakawala sa pagkakarga ni Grace. Inilapag niya ang attache case at inabot ang anak. May appointment si Mommy, honey. Promise, uwi si Mommy ng maaga at dadalhin ko ang paborito mong French fries, okay? Sinabayan niya ng halik sa pisngi. French fries? Oo, French fries, natatawang ulit niya. Maliban sa ganoong mahihirap na salita ay matatas at diretsong magsalita ang anak. Sa gulang na 2 taon at 3 buwan ay malaking bulas. Ang kulot lamang nitong buhok ang sa palagay niya inakuha sa kanya. All the rest ay kay Renz lahat. Huminga siya ng malalim at muling ibinalik kay Grace ang bata. Maging mabait kang bata. At huwag kang umiyak kapag may gusto ka. Hindi umiiyak ang mga lalaki at hingin mo ng maayos, ha? Huwag mong aawayin si Grace, pabirong bilin niya sa anak. At tubiling binitiwan ni Ralph ang lapel ng blazer niya. Nakabadya ang iyak sa mukha nito. Ay ang sabi ko'y huwag iiyak. Itinuro niya ang ilong ng anak. Hindi umiiyak ang mga lalaki ulit ni Ralph na pinipigil ang paghikbi. Natawa si Kimberly at muling hinalikan ang anak. Bye, anak, love you.
Hustong alas 9 ng umaga ay nasa Paseo de Roca siya. Nasa 5th floor ng building na iyon ang opisina ng Bionatural Philippines Incorporated. Magandang umaga, bati niya sa receptionist. Ibinigay ang calling card niya dito. May appointment ako kay Ginoo Del Rosario ngayong umaga. Inaasahan niya ako. Oh yes ma'am, sagot ng receptionist nang mabasa ang pangalan niya sa tarheta. Pasensya, Miss Antonio, pero may hindi maiiwasang appointment ngayong umaga si Mr. Del Rosario. Biglang gumuhit ang disappointment sa mukha ni Kimberly. Hindi niya inaasahan ito dahil ipinakumpirma niya ang appointment kahapon. Malalaking kumpanya ang mga kalaban niya tiyak at kung mapapalyahan niya ang pakikipag-usap sa manager, ay maaaring maunahan sila ng ibang advertising company. Ngunit ang isa sa mga direktor ay libre ngayon at nais kanyang makita, dugtong ng receptionist. O umaliwalas ang mukha niya. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Tumayo ang receptionist. Parito po, pakiusap. Nagpatiuna ito at kumaliwa sa isang hallway. Marahang kumatok sa isang silid bago itinulak ang pinto. Sir, narito na si Miss Antonio. Bahagya na niyang narinig ang papasukin mo siya na isinagot ng nasa loob. Pumasok ka na, nangiting wika nito bago muling lumakad pabalik sa reception area. Bakit ba kinakabahan siya Dati naman niyang ginagawa ito. Sinuklay ng mga daliri ang buhok. Huminga ng malalim at pagkatapos ay pinihit ang pihitan ng pinto at tuloy-tuloy na pumasok. Nakatalikod sa kanya ang taong kakausapin at nakatanaw sa labas ng bintana. Hawak ng isang kamay nito ang hinawing kurtina. Kulay abuhin ang business suit. Marahan itong humarap sa kanya at kulang na lamang ay himatayin siya. Bahagya siyang umatras upang sumandal sa pinto. Humigpit ang hawak sa attache case na para bang buhay at kamatayan ang nakasalalay roon. Hello ulit mahal, bati ni Ren sa formal na tinig. Itinuro nito ang swivel chair sa harap ng executive deck. Maupo ka, pakiusap. Marahan siyang humakbang. Hindi siya magwawala dahil nandyan si Ren sa harap niya. Marahang naupo siya at nag-cross ng mga binti. Ito ay isang malaking sorpresa, anya na lumunok. Inaasahan kong ganoon nga. Pero hindi ba at sinabi ko sa iyo na magkikita pa rin tayo, wika nito na naupo sa sariling silya. Napaangat ang paningin ni Kimberly. Ibig bang sabihin niyan ay hindi nagkataon lang ang pagkikita nating ito? Bahagyang umiti ang binata. Kung sasabihin kong nagkataon nga lang ay hindi mo paniniwalaan, di ba? Tumaas ang dibdib niya at sinikap pigilin ang paghinga. Sinasadya ba ni Renz ang pagkikitang ito? Pinlano. Ako ang nag-utos kay Mr. Del Rosario na tawagan ang Balmes Advertising, Kimberly. Dahil kung siya ang masusunod, ang malalaking advertising company ang gusto niyang makausap, sinagot nito ang nasa isip niya. Hindi maliit na kumpanya ang Balmes, Renz, gustong magpanting ng taingan niya sa ini-imply na insulto. Siguro. Pero hindi rin naman ito malaki kumpara doon sa mga naglalakihang advertising companies. Ganoon naman pala at sa tono ng salita mo hindi kami aabot sa standard ng opisinang ito. Bakit kailangang tawagan mo ang opisina para magpakita ng trabaho? Halos paangil niyang sinabi. Mas gugustuhin pa niyang ginagalit siya ng taong ito kaysa nai-intimidate. Sabihin na nating dahil sa may tiwala ako sa kakayahan mo. Ibinitin nito ang dulong salita na tila may hindi na ituloy na sasabihin. Pero pinalampas ni Kimberly iyon. Kung ganon, simulan na natin ang usapan. Inalis niya ang binti sa pagkadikwatro. Inilagay sa harap ang attache case at mula roon ay kinuha ang isang envelope. Narito ang campaign proposal, maaari mong tingnan at pag-aralan. Ni hindi nagtangka si Renz na abutin iyon. Sa halip ay tumayo. Anong gusto mong inumin, kape, juice, o ano? Tanong nito habang lumakad patungo sa personal ref sa isang bahagi ng silid. Oo, kailangan niyang uminom. Pakiramdam niya ay puro alikabok ang lalamunan niya. Tubig lang po, pakiusap. Going natural, amused na umiti si Renz. Nagyuko ng ulo si Kimberly. Ang 3 taong nadagdag sa edad ng binata ay lalo lamang nagpatingkad sa nakakabaliw na kagwapuhan nito. At tulad ng dati, tila may naglalarong paru-paro sa sikmura niya kapag mumingiti ito. Salamat, anas niya nang ilapag ni Renz ang baso sa harap niya. Akala ko ba nasa Arch Pharmaceuticals ka? Anya matapos mapangalahati ang laman ng baso. Hanggang ngayon Bionatural is a subsidiary. Nandito ako isang beses sa isang linggo at halos sa lahat ng oras sa buong linggo ay sa Arch Pharmaceuticals. Marahan siyang tumango.
Ah, okay. Muli niyang ibinaling ang tingin sa envelope. Ikaw ba ang titingin sa trabaho ko o si Mr. Del Rosario? Bakit Antonio ang gamit mong pangalan? Tanong nito na muli ay hindi pinansin ang tungkol sa talagang dahilan kung bakit naroon siya. Nabigla si Kimberly sa tanong na iyon. Hindi agad nakasagot. Dahil ba gusto mong palabasing dalaga ka na naman, Kimberly? Hindi ba masyado pang maaga para maghanap ng panibagong relasyon? O baka naman mayroon na? Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa nga ako matagal na wala, nakahanap ka na agad ng ipapalit sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Mahigpit na napahawak sa armrest. Hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ang tungkol sa pribado kong buhay, Renz, anya nang makabawi sa pagkabigla. Kailan mo nakilala ang lalaking napangasawa mo, Kimberly? Ang balita ko ay natutulog na sa bahay ninyo ang lalaking iyon, hindi pa man kayo ikinasal. May bahid ng mali siya ang tinig nito habang nag-igting ang mga bagang sa pinipigil na galit. Mas mahusay ba siyang humalik kaysa sa akin? Ginawa ba niya? Ano ba naman yan, Renz? Ang nangyari sa atin ay matagal nang tapos. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang ungkatin mo pa ng paulit-ulit sa akin. Anya na napatayo. Pakiusap, kung hindi mo gustong mapag-usapan ang tungkol sa ad campaign, maaari akong magbalik sa panibagong appointment kay Mr. Del Rosario. Muli rin siyang naupo pagkatapos. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Tumaas bumaba ang dibdib ni Kimberly. Nagbuntong hininga si Renz na nang sulyapan niya ibahagya siyang nakaaninag ng lungkot sa mga mata nito na iglap din namang naglaho. Imahinasyon lamang marahil niya. Okay. Siya ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang tingnan ko pa iyan. Ibibigay ko sa Balmes Advertising ang kontrata para sa trabahong ito. Hindi mo man lang tiningnan? Hindi siya makapaniwala na napaangat sa pagkakaupo. Matalino at magaling ka, Kimberly. Pero sa personal, sobra mo akong binigo. Pero natitiyak kong pagdating sa trabaho ay wala akong maipipintas. Isa kang napakakomplikadong tao, Renz, ang ibig niyang sabihin. At hindi niya maitago sa sarili ang sinabi nitong, sobra mo akong binigo. Pero pinalampas niya iyon. Alam kong mahusay ang trabaho ko kaysa sa alinman maaaring ibigay ng ibang advertising company, naroon ang katiyakan at pagmamalaki sa tinig niya. Pero hindi ba dapat ay tingnan at pag-aralan mo muna ito? Sinabi mo lang ang dahilan kung bakit hindi na kailangang tingnan ko ito. Iniangat ng isang daliri ang envelope. Mas mahusay ka kaysa sa iba. Naisa po ni Kimberly ang noo ng kanan niyang kamay. Pagkatapos ay inabot ang baso ng tubig at sinaid ang natitirang laman nito. Gusto mo pa ba ng isa pang baso tubig? Umiling siya. Hindi na, salamat. Ganoon lamang ba kadali mapasa kanila ang trabaho? Ang iba pang detalye ay i-discuss ko sa iyo sa opisina mo, binigyang diin nito ang sa iyo. Lubos na ikagagalak ni Mrs. Balmes na pag-usapan ang kampanyang ito kasama kayo, mabilis niyang sagot. Isang ngiting hindi naman umabot sa mga mata ang sumilay sa mga labi ni Renz. Susugal ako dyan. Pera ang dadalhin ko sa kumpanya niya. Pero hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang na sa iyo ko gustong ipakipag-usap anumang kakailanganin sa campaign na ito? Ngayon pa lang, Kimberly, ay gusto kong malaman mong ikaw ang kakausapin ko sa duration ng project na ito. Kailangan mong harapin ako sa bawat hakbang, mariin niyang sinabi. Malamig ang air condition sa loob ng silid pero mainit ang pakiramdam niya. Magkakasama sila ni Renz sa loob ng maraming araw hanggang sa matapos ang trabaho. Ibig sabihin ay magkakaroon ito ng pagkakataon sa lahat ng oras niya libre man o hindi siya. At mapanganib para sa kanya iyon. Para sa sarili at para kay Ralph. At wala kang magagawa, Kimberly. Malaking pera ang dadalhin ko sa kumpanya mo, may banta sa tinig nito. Sa tingin ko, ayokong tanggapin ang kontratang ito. Inabot niya ang envelope sa mesa at wala sa loob na muling ipinasok sa attache case. Hindi man lamang kumilos si Renz para pigilan siya. Tumayo ang binata at umikot sa kinalalagyan niya. Inusog papalapit sa kanya ang katapat na swivel chair at naupo roon. Nakulong ang mga binti niya sa mga binti nito at napakalapit nito sa kanya. Hindi iyon para sa iyo ang magdesisyon, mahal. At hindi ka na pwedeng umatras ngayon dahil sigurado akong hindi papayag si Mrs. Balmes. Pinasuri ko ang kumpanya mo at malapit na itong malugi. Ito ang pinakamalaking account mo hanggang ngayon. Ang Bionatural ang iyong huling pag-asa, mahal, wika niya sa malamig na tinig. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam iyon.
Kaya pala ganoon na lamang ang pagpupursigi ni Laura na makuha nila ang kontrata dito. At huwag mong isipin na magbitiw ka, mahal. Tatanggalin ko ang trabahong ito kung wala ka. Maaaring nanganganib ang kumpanya ni Balmes, pero matagal na siyang nasa industriya at may mga koneksyon siya. Maaaring masira ang imahe mo sa hinaharap dahil sa kanya. Baka hindi kanya bigyan ng magandang rekomendasyon. Bukod pa rito, susundan kita kahit saan, Kimberly, katiyakang sinabi niya. Itinukod ang braso sa mesa at ang isa sa armrest niya. Bakit mo ginagawa ito, Renz? Marahang tanong niya na nag-akmang umatras, subalit mahigpit ang hawak ng binata sa armrest ng swivel chair niya. Gusto kitang bumalik, Kimberly. Pero ngayon, hindi kita pagkakautangan. Babalik ka sa aking mga bisig sa paraan ko dahil may utang kang kailangang bayaran. Binigyang distansya nito ang bawat salitang binitiwan. Humaplos sa mukha niya ang init ng hininga nito at nanginginig siya sa takot sa loob ng kanyang katawan. Kung ang takot niyang nadarama ay mula sa galit na ibinabadya ng mga mata ni Renz o dahil sa pagkakalapit nilang dalawa ay hindi niya tiyak. Sinusuyod ng nag-aapoy nitong mga mata ang mukha niya sa nag-iigting na mga bagang. At wala siyang magawa. Para siyang dagang na corner sa sulok. Pero maliban sa galit ay may iba pa siyang nakikita sa mga mata nito, sa katawan nito. May ibang bagay pa. Nararamdaman niya ito. Nakikita niya ang marahang pagbaba at pagtaas ng dibdib ng binata, ang magaspang na paghinga, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagnanasa. Inabot nito ang batok niya at marahan siyang kinabig. Pakawalaan mo ako, Renz, halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Leon lamang at bigla itong umatras kasabay ng pagtulak sa swivel chair niya na kung hindi siya nakahawak sa mesa ay gugulong palayo ang silya. Tumayo ito at marahas na nagsalita. Umalis ka na, Kimberly, bago ko malimutang nasa opisina kita. Mabilis niyang narating ang pinto at nakalabas. Tumingala at pinuno ng hangin ang dibdib. Hindi niya gustong maiyak dahil baka may makakita sa kanyang mga empleyado, pero kusang naglandas ang mga luha sa pisngi niya. Siguradong may banyo rito sa paligid. Gusto niyang magtungo roon at palipasin ang emosyon. Si Renz ay tila nahahapong naupo sa silya nito. Sandaling sumandal at inihilig ang ulo at pumikit. Pagkatapos ay binuksan ang drawer at mula roon ay may kinuha. Inikot-ikot sa daliri ang gold chain. Tulad ka pa rin ng dati, Kimberly. Akala ko na wala na ang inosensya mo o alinman sa dalawa. Wala ka pa ring muwang o mahusay kang magpanggap. Nanginig ka pa rin at may takot sa mga mata mo. Nanginig ka nung unang halikan kita at may takot sa mga mata mo nung unang gabi nating magkasama. Pero nanginig ka rin dahil sa pagnanasa. Sa susunod na kabanata, masusubok ang tapang at determinasyon ni Kimberly sa gitna ng mga pagsubok sa trabaho at personal na buhay. Maglalaban sila ni Renz sa isang laro ng kapangyarihan na magdadala ng matinding emosyon at lihim na matutuklasan. Kaya abangan natin